Okay, axis of symmetry. So, nalilito ka dito kasi di mo alam kung x ba or y yung kinukuha mong equation, kung alin yung hinahati niya. So, ito lang ang kailangan mong tandaan. Si parabola, top view ni parabola, tinanggal mo yung ulo ni parabola, kaya naging kamay na lang. Parabola na yan. Tapos, si standard form, si vertex form, tapos si factored form. Ganyan, yung tatlong yan, yung madalas na nakikita nyo pag kumukuha kayo ng parabola or kumukuha ng axis of symmetry. Tatakal natin yan tigi-isa. Ito, importante ulit, si hotdog, di yan mawawala. Palagi yan si hotdog. H sa X, K sa Y. Tapos, meron tayong bago dito. Pag naka-standard form, ang pangkuha ng X ng vertex ay negative B over A2. Pero yung iba dyan, negative B over 2A. Di ba? Bakit ko ginawang ganyan? Para madaling i-memorize. Sasabihin mo lang, sabi ng ex mo, bawal ang magbato. Okay? Bawal ang drugs. Sabi ng ex mo, bawal ang bato. Okay? Na-memorize nyo na agad. Bawal yung negative, bato, bato. Okay? Parang less than sign lang yung pagsulat. Bato. Okay, number 1. So, gamitin natin yun. Pero, bago yun, alamin muna natin kung saan nag-open yung parabola natin base dito sa equation na to. Ang titignan nyo lang, syempre, babalikan natin yung paborito nyo. Itong equation na mga to. Pansinin nyo, ano ba ang axis of symmetry? Di ba kunyari ito yung parabola? Siya yung naghahati dito. Ano yung hinahati niya? Dadaan siya sa vertex, di ba? Yun yung hinahati niya. So, ano yung hinahati niya? Yun, nakuha mo. Yung likod ni parabola. So, tignan mo yung naka-squared, y squared. Alin yung hinahati niya? Yung y. Yung likod ni parabola. So, ang equation ng axis of symmetry mo dyan, y is equal to something. Okay? Kung ano yung pinuputol ng axis of symmetry, yung hinahati niya, ito yung hinahati niya, di ba? Pang, nahati. Ito y. Y is equal to something, yung axis of symmetry mo. Ito naman, x squared. Yung likod niya, nasa x. Kasi x squared. Kung alin yung naka-squared dyan, yun yung hinahati niya. Pansinin nyo, y squared. Y yung hinahati niya, Pang, nahati. X squared. X yung hinahati niya, Kasi ito yung likod niya, di ba? Hatiin mo yung likod. Pang. Edi ito yung nahati, yung x. So, yung equation mo dyan, x equals something. Ganun yun sa lahat. So, dito rin, tignan mo lang yung naka-squared. Y yung naka-squared. Ano yung hinahati niya? Ito yung likod ni parabola, hatiin mo, ano yung natamaan? Ito, y. O yan lang yung sikreto dyan sa axis of symmetry. Solve natin to. Ano yung formula natin ulit? Sabi ng x mo, bawal ang bato. Tapos, ano ang standard form? Ganito lang yan. Ang standard form ay y is equal to, kanta ka ng alphabet, a, b, c, tapos mag-x squared ka, bawasan mo to, magiging x, bawasan mo ulit, 0. Di ba 1 yan? 0 to. Ang kahit anong number or variable ang erase mo sa 0 ay magiging 1. So, wala na yan. Basta tandaan mo na lang, x squared, tapos bawasan mo, x squared, x1, tapos x0, wala na. Plus, plus. Yan na yung formula ng standard form mo. Anong gagawin mo dyan? Kunin mo to, kunin mo to. Di ba parehas yan? I-equate mo lang yung dalawang yan. Ibig sabihin, a is equal to 3. Ayan, ito yon, ito yon. Tapos, kukunin mo yung b. Ito, tapos ito, isama mo yung sign. Palagi yan. Huwag mo yan tatanggalin. b is equal to negative 6. Okay, substitute mo na. X is equal to negative 6 over 3 times 2. 3 times 2 is 6. Negative, negative, magiging positive. 6 over 6. Ang x mo ay equal sa 1. Ito yung x sa vertex natin, di ba? Paano mo kunin yung y? Ito, substitute mo dito. Y is equal to 3, 1 squared. Pag nagsasubstitute kayo, lahat ng x, palitan nyo ng open and close parenthesis. Saka nyo ipasok yung x. Okay? Y is equal to 3, 1 squared minus 6, 1 plus 1. Y is equal to 3 times 1. 3 minus 6 plus 1 din lang yan. Y is equal to 3 minus 6, negative 3. Negative 3 plus 1. Y is equal to negative 2. So, ang vertex natin ay 1, negative 2. So, yung axis of symmetry natin ay x is equal to 1. Okay, paano kung ganito na yung problem? Parang unfamiliar siya, di ba? Naka-vertex form. Ang pangit tignan. Ayusin natin. Gawin natin yung ganito ang itsura para kilala natin. So, ilipat mo lang to dito. Paano yan ilipat? Di ba? Pagtatalon sa equals, mag-iiba yung sign. So, y plus 6, open and close, equals to x minus 1
squared. O kilala mo na 'to, 'di ba? Kaparehas niya na yung parabola na lagi mong nakikita. After mo makuha yan, mag-graph sketch ka kung ano yung graph mo. Titingnan mo ulit kung ano yung naka-squared, yung y ba o yung x? Yung x. Kung naka-squared yung x, ang nahahati nung axis of symmetry mo, yung x. Kasi yung likod nung parabola mo ay nasa x, 'di ba? Yung likod ng parabola mo nasa x. So either nakababa or nakataas. Pero paano ba natin malalaman kung nakataas or baba? Kung heaven or hell? Kung positive or negative. 'Di ba titignan natin si P? Andito si P, 4P yan 4P yan, 'di ba? Positive si P natin, so heaven. Tapos andyan yung x kasi x squared. Tapos ito yung axis of symmetry. Hinahati niya yung likod ng parabola natin dun sa may vertex. So paano natin makukuha si x? Kunin mo si vertex. Paano kunin si vertex? 'Di ba? Hakdug V H K. Hakdug H is x, K is y. Andito si A, andito si H. Tapos paano na ulit kumuha ng vertex? 'Di ba i-invert mo lang yung sign nito, tapos yung sign niyan. Paano na ulit kumuha ng vertex? 'Di ba V, open and close. Titignan mo lang yung x at y or yung hakdog, yung h at k. Anong kapartner ni y? Si K, ito. So dito yan si K. I-invert mo si K from positive to negative. So negative 6. Ito si H, kapartner ni X, from negative to positive. So ano ulit ang hinahati ni axis of symmetry? Diba yung naka-squared? Yung X. So X is equal to 1, yung axis of symmetry mo. So paano pag ganito na? Naka-factored form. Ito yung pinakamadali. Ang gagawin mo lang ay i-equate mo tong dalawa sa 0. So 0 is equal to x plus 1, 0 is equal to x minus 5. After nyan, kunin mo lang yung x. Ito, ilipat mo doon. So x is equal to negative 1. Tapos ito, ilipat mo doon. Pag tatalon, mag-iiba ang sign. X is equal to 5. Pag nakuha mo na yan, i-graph mo lang. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Saan ang negative 1? Andito. Saan ang 5? Andito. Tapos bilangin mo yung distance from negative 1 to 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 divided by 2 kasi kukunin natin yung hati niya is equal to 3. Pag nakuha mo na yan, magbilang ka magmula dito or magmula dito papunta sa gitna nila. 1, 2, 3. Ito. Tapos nakuha mo na yung axis of symmetry. Bakit? Kasi yung naka-square dito ay yung x. Tingnan mo. X times x is x squared. Yung naka-square, yun yung tatamaan ng axis of symmetry. Kaya ang equation mo dyan ay x is equal to, bilangin mo 1, 2. X is equal to 2. Kung ayaw mo mag-graph, o di gawin mo, kunin mo yung x na isa, tapos yung x na isa, negative 1 plus 5. Pag-add mo, tapos divide mo sa 2. Kunin mo lang yung average. Ang makukuha mo dyan ay 2. Kasi negative 1 plus 5 is equal to 4. Divided by 2 is 2. So, x is equal to 2. Tapos kung kukunin mo yung vertex, i-substitute mo lang yung 2 dito. Tapos makukuha mo na yung y. So, y is equal to 2. 2 plus 1, 2 minus 5. Call natin 2. 2 plus 1 is 3. 2 minus 5 is negative 3. Tapos ang sagot natin ay negative 18. So, ang vertex mo ay 2, negative 18. So, 2, 1, 2, tapos pababa na 18. So, pag nakatulong to, follow ka naman dyan. O kaya mag-subscribe. Thank you. Sakit na ng likod ko.